Hinahanap ng anak ko at ng manugang ko ang passbook ang ipon ko na 5 milyong piso na balak ko sanang ibigay sa kanila. Para daw sa negosyo nila. Ang totoo, para sa sugal niya. Hayaan ko silang maghanap hanggang mapagod sila. Dahil ang pera na yon, matagal ko nang inilipat sa isang pangalan na hinding-hindi nila mahahanap. Ang pangalan ng unang asawa ko, ako si Ricardo Reyes. 60% apos, isang taong gulang na ako ngayong taon. Akala ko noon, pagkatapos kong palakihin ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay pala na kahit ibigay mo ang lahat, hindi mo na kailangan pang umasa ng kapalit. Akala ko rin, pagkatapos ng 40 taon sa pagiging siruhano sa puso, wala nang makakagulat pa sa akin. Ang bawat tibok, ang bawat hininga ng buhay, pamilyar na sa akin. Pero ang gabing iyon, sa sarili kong pagtitipon, nagpakita sa akin ng isang bagay na mas masahol pa sa anumang nakita ko sa operating table. 40 taon. Iyan ang haba ng panahon na inilaan ko sa pagliligtas ng buhay. Ang gabing iyon sana ay isang pagdiriwang ng aking karera, isang huling pagpupugay bago ako tuluyang magretiro. Nasa Jude Apos, La Medical Center ang salo-salo, sa aming event hall, kung saan libu-libong buhay na ang aking naisalba. Naroon ang aking mga kasamahan, kaibigan, at ang aking nag-iisang anak, si Mariel. Nagtawanan, nagkwentuhan, at naghihintay ng toasting para sa aking paglalakbay. Ngunit bago pa man dumating ang oras ng pagtataas ng baso, habang abala ang lahat sa sarili nilang mundo, nakita ko si Marco. Ang aking manugang. Marahan siyang lumapit sa lamesa kung nasaan ang mga baso ng champagne. Ang mga mata niya, kalmado, pero may kakaibang kinang. Nang walang nakatingin, kinuha niya ang maliit na bote mula sa bulsa niya. Ang bote na yon. Ang bote. Sa isang mabilis na kilos, na halos hindi ko nasundan, ibinuhos niya ang laman nito sa aking baso. Ang basong may burdang panyo na may initials ko. Ang tanging baso sa lamesa na minarkahan. Pagkatapos, ibinalik niya ang bote sa bulsa at lumayo, na parang walang nangyari. Ang puso ko, ang organong pinag-aralan ko sa loob ng mga dekada, ay nagsimulang bumilis ang tibok. Adrenaline. Purong adrenaline. Nakita ko si Marco, bumalik sa tabi ni Mariel, mumingiti. Ang ngiti niya, ngayon ay parang sobrang perpekto, sobrang kalkulado. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nang walang nakakakita, lumapit ako sa lamesa, kunwari kukunin ang aking baso para sa nalalapit na toast. Sa isang maayos na galaw, produkto ng mga taon ng surgical precision, ipinagpalit ko ang baso ko sa baso ni Marco, na nasa tabi lang. 5 minuto pagkatapos, nang itinaas na namin ang aming mga baso at nag-toast para sa aking karera, para sa buhay, para sa kinabukasan, uminom si Marco ng mahabang lagok. At pagkatapos, nagsimula siyang mangisay. Bumagsak siya sa sahig, namimilipit. Nagkagulo ang lahat. Si Mariel, ang aking anak, ay lumuhod sa tabi ni Marco, umiiyak, tinatawag ang pangalan niya. Ako, sa lamig at kalmadong gawin na nakuha ko sa mga taon sa emergency room, lumuhod din sinuri ko ang kanyang vital signs. Hindi nanginig ang aking mga kamay, kahit pa nakita ko lang ang taong ito na nagtangkang patayin ako. Quote, tumawag ng ambulansya, quote, sigaw ko, kahit nasa loob na kami ng ospital at darating ang mga paramedic sa loob ng segundo. Nang bumalik ang paningin ni Marco, nakita niya ako. Sa maikling sandaling iyon, bago siya tuluyang mawalan ng malay, may nakita ako sa kanyang mga mata. Pagkilala. Pagkalito. At pagkatapos matinding takot. Dahil sapat ang talino ni Marco para maintindihan kung ano ang nangyari. Nagpalit kami ng baso. Ininom niya ang sarili niyang lason. Dinala ng mga paramedic si Marco. Sumama si Mariel sa ambulansya, hysterical. Lumapit ang aking mga kasamahan, nag-aalok ng suporta, akala nila ay nagulat ako sa pagbagsak ng aking manugang. Quote, Rick, ayos ka lang ba? Quote, tanong ni A.R. Tony Ramos, ang kamay niya sa balikat ko, quote, napakasama ng nangyari. Ano kaya ang dahilan nito? Quote, hindi ko alam, quote, pagsisinungaling ko. Kalmado ang aking boses. Quote, siguro allergic reaction, o hindi natuklasang problema sa puso. Hindi natin malalaman hangga apos, hindi natin siya nasusuri ng maayos, quote, pero alam ko. Alam na alam ko. At ngayon, kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin sa kaalamang iyon.
Sasabihin ko ba sa pulisya na tinangka akong lasunin ng aking manugang, na ipinagpalit ko ang mga baso, at namamatay si Marco sa sarili niyang lason? Sisirain ko ba si Mariel sa katotohanan na ang kanyang asawa ay isang nagtatangkang mamamatay tao? O mananahimik ako, mag-imbestiga sa sarili ko, at alamin kung bakit gustong patayin ako ni Marco Santiago? Sa sandaling iyon, ang pagprotekta kay Mariel at sa hiya ng aming pamilya ang nangibabaw sa akin. Ang desisyong iyon, ang desisyong tahimik, ang nagbukas ng isang daan na hindi ko inaasahan, nang umalis na ang lahat, nanatili ako sa loob ng event hall. Ang mga lobo ay unti-unting lumiliit, at ang mga dekorasyon ay parang nakakatakot na ngayon sa ilalim ng ilaw. Naglakad ako papunta sa lamesa kung saan nakalagay ang mga baso. Karamihan ay kinuha na ng mga tauhan ng ospital, pero nakita ko ang aking baso, ang dating may bordang panyo ng initials ko. Wala na itong laman dahil ininom na ito ni Marco. Maingat, gamit ang isa pang panyo para walang dagdag na fingerprint, kinuha ko ito at inilagay sa aking bag ebidensya. Kung magpasya akong lumapit sa pulis, kailangan ko ng patunay na ang lason ay para sa akin. Ngunit una, kailangan kong maintindihan ang buong larawan. Bakit gustong patayin ako ni Marco? Umiikot ang tanong na yon sa aking isip habang nagmamaneho ako pauwi, sa halos walang laman na mga kalye ng gabi. Hindi kami malapit sa 1% Apos, Li-1. Pinanatili ko ang isang magalang na distansya mula nang ikasal sila, ngunit wala rin kaming bukas na alitan. Hindi ko kailanman tinanggihan si Mariel ng kahit ano. Hindi ko kailanman pinakialaman ang kanilang kasal. Hindi ko kailanman kinuwestiyon ang mga desisyon ni Marco ng harapan. Kaya, ano? Nang dumating ako sa bahay, isang malaking tirahan sa isang eksklusibong lugar na binili namin ni Amelia mga 30 taon na ang nakakaraan, nang magsimulang umunlad ang aking practice, patay ang mga ilaw. May susi si Mariel, ngunit malamang ay nasa ospital siya kasama si Marco. Pumasok ako sa aking silid-aralan, binuksan ang ilaw ng lamesa, at umupo sa silyang gawa sa balat kung saan ako naglaan ng di mabilang na gabi sa pagsusuri ng mga medikal na kaso, pagbabasa ng mga pananaliksik, pagpaplano ng mga komplikadong operasyon. Ngayong gabi, iba ang pinaplano ko. Isang investigasyon tungkol sa sarili kong manugang. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimula kung saan nagsisimula ang anumang modernong investigasyon. Ang internet. Hinanap ko si Marco Santiago, negosyante, import-export. Kakaunti ang mga resulta. Mayroong isang profesional na website para sa Santiago International Trade na may mga stock photo ng mga kargamento at pangkalahatang corporate language, ngunit walang balita, walang profesional na presensya sa social media, walang uri ng digital footprint na inaasahan sa isang matagumpay na negosyante sa ika-21 siglo. Mas nag-ukol ako ng oras, hinanap ang mga pampublikong rehistro ng mga kumpanya. Ang Santiago International Trade ay nakarehistro, ngunit ang petsa ng pagkakarehistro ay 6 na buwan lamang bago nakilala ni Marco si Mariel. Isang matagumpay na kumpanya sa import at export na nabuo sa loob lamang ng 6 na buwan. Posible pero hindi malamang. Tumunog ang aking telepono. Si Mariel. Basag ang kanyang boses dahil sa pag-iyak. Papa, nasa intensive care si Marco. Sabi ng mga doktor na lason siya, cyanide. Papa, may nagtangkang patayin siya sa party mo. Paano nangyari Apos, to? Sino ang gagawa ng ganoon, cyanide? Ang klasikong lason, mabilis at nakamamatay. Automatikong pinroseso ng aking medical na isip ang impormasyon. Nakakaapekto sa kakayahan ng mga sel na gumamit ng oxygen, nagdudulot ng mabilis na systemic failure. Kasama sa mga sintomas ang pangingisay, pagkawala ng malay, at kamatayan sa loob ng ilang minuto kung sapat ang dosis. Halos ininom ni Marco ang buong baso, isang dosis na higit pa sa sapat upang patayin ako. Anak, paano na siya ngayon? Tanong ko, iniiwasan ang kanyang mga tanong tungkol sa sino at bakit. Stable, pero critical, sabi niya. Binigyan siya ng antidote, amyl nitrite at iba pa, hindi ko matandaan ang mga pangalan. Sabi nila, swerte daw siya at nasa ospital nang mangyari. Kung sa ibang lugar pa yon, tuluyang nabasag ang kanyang boses. Swerte. Ang ironic. Swerte si Marco dahil tinangka niya akong patayin sa isang ospital na puno ng mga doktor na may kakayahang gamutin ang pagkalason sa cyanide.
Kung nagtagumpay ang kanyang plano, kung ininom ko ang basong iyon, malamang ay Ampersand quote, Mariel, kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. Ampersand quote, sabi ko, mainat na pinipili ang aking mga salita. Ampersand quote, may kakaiba ba ang kinikilos ni Marco kamakailan? Stress, nag-aalala sa isang bagay. Ampersand quote, bakit mo naman tinatanong ampersand apos? Yan, papa. Ampersand quote, depensibong sagot niya. Laging protektibo ang aking anak kay Marco, na ngayon ay naintindihan ko na eksaktong kinultiba niya. Ampersand quote, sinusubukan ko lang intindihin kung may dahilan ang isang tao na saktan siya. Mga kalaban sa negosyo, siguro utang, o mga alitan, ampersand quote, matagumpay si Marco, papa. Ang mga matagumpay na tao ay may mga nainggit, pero kalaban na magtatangkang lasunin siya ampersand quote, huminto siya. Ampersand quote, teka, sa tingin mo ba, siya talaga ang pinuntirya nito? Ampersand quote, sabi ng mga detective, nasa baso ng tiyampag ng lason. Pero hindi nila alam kung alin ang orihinal. Pwede daw para sa kahit sino, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, possible, ampersand quote, pagsisinungaling ko ulit. Ampersand quote, makinig ka, manatili ka kay Marco ngayong gabi. Pupunta ako bukas ng umaga. Kailangan mong magpahinga, ampersand quote, hindi ko siya maiiwan, papa, ampersand quote, alam ko. Mahal kita, anak, ampersand quote, mahal din kita, ampersand quote, binaba ko ang telepono. Bumalik ako sa aking laptop. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Ang hinala ng isang ama, minsan pala, ay hindi lang pakiramdam. Minsan, ito ay babala. At ngayon, kailangan kong kumpirmahin ang babalang iyon, nagsimula akong maghanap ng financial records, pero bilang isang sibilyan, na walang access sa mga database ng pulisya o gobyerno, limitado ang makikita ko ng legal. Kailangan ko ng tulong. Sinuri ko ang aking listahan ng kontak at nakita ko ang pangalang hinahanap ko. Ramon Garcia. Si Ramon ay isang retiradong detective ng pulisya na ngayon ay nagtatrabaho bilang pribadong investigador. Nagkakilala kami taon na ang nakakaraan nang magtestigo ako sa isang kaso ng medical negligence kung saan nag-imbestiga si Ramon. Nagpapanatili kami ng paminsan-minsang kontak, mga beer paminsan-minsan, at mga pag-uusap tungkol sa mga kawili-wiling kaso. 10:00 na ng gabi pero tinawagan ko pa rin siya. Sinagot ni Ramon sa ikatlong ring. Ampersand quote, Reyes, hindi ko inaasahan na makarinig ako sa iyo sa ganitong oras. Ayos ba ang lahat? Ampersand quote, Ramon, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, kailangan ko ang tulong mo. May nangyari kagabi na hindi ko maipaliwanag sa telepono. Pwede ka bang pumunta sa bahay? Emergency, ampersand quote, darating ako sa loob ng 30 minuto, ampersand quote. Habang naghihintay, naghanda ako ng matapang na kape at inayos ang aking mga saloobin. Gaano ko dapat sabihin kay Ramon? Lahat? Na ipinagpalit ko ang mga baso, alam kong may laso ng isa. Ano ang magiging kasalanan ko doon? Attempted murder, preventive self-defense. Malabo ang mga batas sa ganitong sitwasyon, ngunit kailangan kong magtiwala sa isang tao. At si Ramon ay discreet, may karanasan, at higit sa lahat, walang loyalty kay Marco. Nang dumating siya, suot ang kanyang tipikal na trench coat, sa kabila ng mainit na panahon, at may pagdududa sa mukha, sinilbihan ko siya ng kape at sinabi ang lahat. Ang pagkakita kay Marco na nagbubuhos ng lason, ang pagpapalit ng mga baso, ang pangingisay. Ang aking paunang investigasyon kay Marco na walang gaanong nahayag. Nakinig si Ramon ng walang interrupsyon, paminsan-minsan ay nagsusulat sa isang lumang notebook. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ampersand quote, Reyes, Ricardo, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, ang ginawa mo ay napakadelikado at legal na komplikado. Alam ko, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ngunit naintindihan ko rin kung bakit mo ginawa. Instinto ng pagkaligtas. At ngayon mayroon tayong sitwasyon kung saan tinangkakang patayin ng iyong manugang. Ininom niya ang sarili niyang lason at may kaalaman ka sa isang krimen, ngunit hindi mo inireport, ampersand quote. Ampersand quote, ano ang dapat kong gawin? Ampersand quote, tanong ko. Pinindot ni Ramon ang kanyang mga daliri sa lamesa. Ampersand quote, una, kailangan nating intindihin kung bakit gustong patayin ka ni Marco. Kung walang motibo, anumang akusasyon mo ay titingin lamang na pantasya o paranoia.
Pangalawa, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Nakatulong ang baso pero kailangan pa natin ng iba. At pangatlo, ampersand quote, huminto siya. Ampersand quote, kailangan nating gawin ito ng mabilis dahil kapag gumaling si Marco at gagaling siya, ang cyanide na ginamot ng maaga ay bihira namang nakamamatay, malalaman niyang alam mo. At ang isang desperadong tao ay mas mapanganib pa sa isang may sakit. Ampersand quote, kung gayon, tulungan mo akong imbestigahan siya ng malalim. Ang kanyang pananalapi, nakaraan, mga koneksyon, lahat ng bagay, ampersand quote, may gastos ampersand apos, yan. Ang malalim na investigasyon ay hindi mura, ampersand quote, ang pera ay hindi problema, ampersand quote, sabi ko. Ngumiti si Ramon ng walang biro. Ampersand quote, inaasahan kong sasabihin mo ampersand apos, yan. Sige, bigyan mo ako ng 48 oras. May mga kontak ako sa mga kapaki-pakinabang na lugar. Titignan ko kung ano ang mahuhukay ko tungkol kay Marco Santiago. Ampersand quote, umalis siya pagkalipas ng hating gabi. Iniwan ako na nag-iisa sa aking mga saloobin at kape na hindi ko na kailangan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Naiwan ako sa aking silid-aralan, paulit-ulit na sinuri ang bawat pakikipag-ugnayan ko kay Marco sa loob ng nakaraang 3 taon, naghahanap ng mga senyales na baka napalampas ko, mga pahiwatig na ang taong minamahal ng aking anak ay may kakayahang pumatay. Bandang 6:00 ng umaga, nang magsimulang sumilip ang araw sa mga bintana, nagmadali akong maligo, nagpalit ng malinis na damit, at nagmaneho patungong Jude ampersand apos na medical center. Ang intensive care unit ay pamilyar na teritoryo. Naglaan ako ng di mabilang na oras doon sa aking karera sa pagkonsulta sa mga kritikal na kaso, pagsusuri sa mga pasyente pagkatapos ng operasyon, ngunit sa pagkakataong ito ay pumasok ako hindi bilang doktor, kundi bilang nag-aalalang biyana ng pasyente sa kama. Agad akong kinilala ng mga nurse, nag-aalok ng pakikiramay sa nakaraang trahedya. Natutulog si Mariel sa isang silya sa tabi ng kama ni Marco, gulo ang buhok, nagkalat ang makeup dahil sa mga tuyong luha. Nakakabit si Marco sa maraming monitor, may intravenous line sa kanyang braso, maskara ng oxygen sa kanyang mukha. Sarado ang kanyang mga mata, ngunit ipinapakita ng mga monitor ang matatag na vital signs. Siya ay makakaligtas. Lumapit ako ng tahimik, pinagmamasdan ang taong nagtangkang patayin ako. Sa malupit na ilaw ng ospital, walang ngiti ng nagtitinda at mamahaling suit, mukhang ordinaryo si Marco, mahina, halos tao, halos karapat-dapat sa awa. Halos. Nagbukas ang kanyang mga mata ng dahan-dahan, nakatutok sa akin. Sa isang sandali, walang sinuman sa amin ang nagsalita. Pagkilala ang sumalubong sa kanyang mukha. Alam niyang alam ko. Nakita ko yon sa kanyang mga mata. Ang pagkaunawa na ang kanyang plano ay lubhang nabigo dahil mas mabilis ako, mas matalino. Ampersand quote, Ricardo, ampersand quote, bulong niya ng mahina sa pamamagitan ng oxygen mask na gising si Mariel sa tunog ng kanyang boses, tumalon mula sa silya. Ampersand quote, Marco, gising ka na. Salamat sa Diyos, gising na si Papa, ampersand quote, nakita ko, ampersand quote, kalmado kong sabi, pinananatili ang aking neutral na ekspresyon. Ampersand quote, kumusta ang pakiramdam mo, Marco? Ampersand quote, parang nasagasaan ako ng truck, ampersand quote, ubo niya ng mahina. Ampersand quote, ano ang nangyari? Ang huling naaalala ko ay ang pagtoist, at pagkatapos wala na, ampersand quote, napakagaling na sinungaling. Nagpapanggap siyang naguguluhan, inosenteng biktima ng isang hindi maipaliwanag na atake. Ngunit nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Pagkalkula, pagsusuri, takot na halos hindi mapigilan. Ampersand quote, nalason ka, ampersand quote, sabi ni Mariel, hinawakan ang kanyang kamay. Ampersand quote, cyanide. Sabi ng mga doktor, isang himala na nasa ospital ka nang mangyari. Nailigtas ka sa tamang oras, ampersand quote, nalason, ampersand quote, nagpanggap si Marco na nagulat. Ampersand quote, sino? Bakit may gustong lasunin ako? Ampersand quote, iyan ang tanong nating lahat, ampersand quote, sabi ko. Ang aking boses ay sadyang mahina, ngunit may talim na tanging si Marco lamang ang makakaramdam. Ampersand quote, gusto kang kausapin ng pulisya kapag mas nakabawi ka na upang maintindihan kung mayroon kang mga kaaway, mga taong gustong mamatay ka. Ampersand quote, nagtagpo at nanatili ang aming mga tingin. Isang tahimik na tunggalian. Alam niyang alam ko.
Alam niyang alam ko, ngunit wala sa amin ang makakapagsalita nang naroroon si Mariel. Ampersand quote, wala akong kaaway, ampersand quote, tumawa siya ng mapakla. Isang tawa na nagtapos sa masakit na pag-ubo. Ampersand quote, akala ko walang nakatingin. Dapat naghintay ako. Dapat mas maingat ako, ampersand quote, dapat hindi mo na lang ako tinangkang patayin sa umpisa pa lang. Iyon sana ang mas matalinong desisyon, ampersand quote, wala kang ideya kung ano ang pinasok mo, matanda. Ang kanyang boses ay naging lason, na akma sa cyanide na tinangka niyang gamitin. Ampersand quote, wala kang ideya sa mga puwersang pinaglalaruan mo, ampersand quote, maliwanagan mo ako, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, o ano? Pupunta ka sa pulisya, sasabihin mo sa kanila na ipinagpalit mo ang mga baso. Hindi ba ampersand apos, magiging kasalanan mo rin yon sa attempted murder. Ang preventive self-defense ay hindi isang valid legal defense. Alam mo na may laso ng isang baso at sinadya mong ibigay sa akin, ampersand quote, may punto siya, isang punto na nagpuyat sa akin sa buong gabi. Sa legal na pananaw, komplikado ang aking posisyon. Sa moral na pananaw, wala akong pagsisisihan. Kumilos ako para iligtas ang sarili kong buhay, ngunit sa isang korte ng batas, maaaring iba ang pagtingin sa mga bagay. Ampersand quote, bakit, ampersand quote, tanong ko ng simple. Ampersand quote, bakit mo tinangkang patayin ako? Wala akong ginawa sa'yo. Tinanggap ko ang kasal mo kay Mariel, kahit may mga pag-aalinlangan ako. Tinrato kita ng may respeto, ampersand quote, kailangan ko ang pera, ampersand quote, sabi ni Marco nang walang pagtatago. Ampersand quote, at ang tanging paraan para makuha ito ng mabilis ay ang mamatay ka, at mamana ni Mariel ang napakalaking utang sa mga taong hindi tumatanggap ng huling bayad. Mga taong ginagawang parang maawaing kamatayan ang cyanide kumpara sa gagawin nila sa akin, kung hindi ako magbabayad agad, ampersand quote, at si Mariel, kumusta naman ang anak ko sa lahat ng ito, ampersand quote, may dumaan sa kanyang mukha. Pagkakasala, pagsisisi, ngunit nawala ito ng napakabilis kaya baka inisip ko lang. Ampersand quote, magiging maayos si Mariel. Magmamana siya, magluluksa, at sa huli ay magpapatuloy. Hindi ito personal laban sa kanya, ampersand quote, halimaw ka, ampersand quote, ako ay isang desperadong tao. May pagkakaiba, ampersand quote, bumukas ang pinto. Hindi si Mariel ang bumalik. Masyado pang maaga, kundi dalawang detective na nakadiscreet na suit. Ang lalaki ay nasa 50, may kulay abong bigot at pagod na ekspresyon. Ang babae ay mas bata, siguro 35, may nakapusod na buhok at mga mata na walang nakakaligtaan. Ampersand quote, Ginoong Santiago, ampersand quote, sabi ng lalaking detective, ipinapakita ang kanyang badge. Ampersand quote, Detective Chief Inspector David Cruz, ito ang aking kasamahan, Detective Senior Inspector Elena Diaz. Kailangan ka naming tanungin tungkol sa nangyari kagabi, ampersand quote. Ibinabalik ni Marco ang oxygen mask, agad na nagbago mula sa banta tungo sa biktima. Ampersand quote, syempre, detective. Anumang maitutulong ko, ampersand quote, Reyes, ampersand quote, sabi ni Detective Diaz, napansin ako sa unang pagkakataon. Ampersand quote, pwede mo ba kaming bigyan ng privacy? Kailangan naming kausapin si Ginoong Santiago ng mag-isa, ampersand quote, sagot ko. Tumayo ako, ngunit bago lumabas, tiningnan ko si Marco sa huling pagkakataon. Tinitigan niya rin ako. Sa maikling pagpapalitan ng tingin, na ipahatid ang lahat. Hindi pa ito tapos. Wala sa amin ang makakapunta sa pulisya nang hindi binubuko ang sarili, at isa sa amin ang matatalo. Lumabas ako ng silid at halos mabangga si Mariel na pabalik, may dalang 2 tasa ng kape. Ampersand quote, mga detective, ampersand quote, tanong niya, nakita ang mga figura sa bintana ng silid ni Marco. Ampersand quote, gusto siyang kausapin tungkol kagabi, ampersand quote, papa, natatakot ako. Paano kung subukan ulit ng nagtangkang pumatay kay Marco? Paano kung ampersand quote, niyakap ko siya, naramdaman ang kanyang katawan na nanginginig sa akin. Ampersand quote, magiging maayos si Marco. Napakagaling ng seguridad ng ospital, at sigurado ako na mahahanap ng pulisya ang may gawa nito, ampersand quote, ngunit habang inaaliw ko ang aking anak, gumagana ang isip ko sa ibang antas. Tama si Marco sa isang bagay. Ang pagpunta sa pulisya ay magbubuko rin sa akin. Ngunit mali siya sa isa pa.
Hindi ako matatalo sa larong ito, mayroon akong bagay na hindi niya. Mayroon akong si Ramon Garcia, nag-imbestiga sa bawat aspeto ng kanyang buhay. At mayroon akong 35 taon ng karanasan sa paggawa ng mga desisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan sa ilalim ng matinding presyon. Gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali si Marco Santiago. Minamaliit niya ang siruhano na balak niyang patigilin ang puso. At ngayon, gagawin ko ang ginagawa ko sa loob ng 35 taon. Diagnosing the problem. Pagpaplano ng procedure. At pagpapatupad ng may surgical precision. Malalaman na ni Marco Santiago na ang pagharap sa isang siruhano ay hindi katulad ng pagharap sa isang ordinaryong tao. Kami ay sinanay na buksan ang mga katawan, hanapin ang bulok at putulin ito. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ramon. Ampersand quote, may nakita akong malaki. Kailangan mong makita ito ngayon. Ampersand quote, iniwan ko si Mariel sa waiting area ng intensive care. Nangako akong babalik sa loob ng 1 oras. Gumawa ng dahilan tungkol sa mga medikal na dokumento na kailangan kong suriin sa aking lumang opisina sa ospital. Sa totoo lang, nagmaneho ako ng diretsyo sa opisina ni Ramon Garcia, na matatagpuan sa isang hindi kapansin-pansing gusali sa sentro ng lungsod, malayo sa mga eleganteng klinika kung saan nagtatrabaho ang aking mga kasamahang doktor. Ang salamin na pinto ay may nakasulat na ampersand quote, Garcia Private Investigations ampersand quote, sa ginintuang letra na kailangan ng linisin. At nang pumasok ako, nakita ko si Ramon na napapalibutan ng mga computer, mga nakaprintang dokumento na nakakalat sa lahat ng available na ibabaw, at isang ekspresyon na nakilala ko bilang isang taong may natuklasang nakakagambala. Ampersand quote, Ricardo, ampersand quote, bati niya nang hindi tumatayo, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Ampersand quote, upo. Ang ipapakita ko sa iyo ay babaguhin ang lahat. Ampersand quote, umupo ako, mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa tibok nito, kahit nang makita ko si Marco na nagbubuhos ng lason. Ampersand quote, ano ang nakita mo? Ampersand quote. Ibinuklat ni Ramon ang kanyang laptop, ipinapakita ang isang komplikadong spreadsheet, puno ng mga pulang numero. Ampersand quote, ang pananalapi ni Marco Santiago. Medyo mahirap makuha. Kinailangan kong gamitin ang mga pabor sa mga kontak sa bangko, gumamit ng mga pamamaraan na mas gugustuhin kong huwag ng idetalye. Ngunit ito ang natuklasan ko. Hindi lang hindi mayaman si Marco, talagang baon siya sa utang, ampersand quote, gaano kabao-bao sa utang, ampersand quote, may utang siya na humigit kumulang 80 milyon sa mga bangko, pribadong nagpapautang. At ang pinakamasama, 20 milyon kay ampersand apos, ang pating ampersand apos, Mang Tonyo ampersand apos, Cortez, na may reputasyon sa, sabihin na nating, hindi gaanong kumbinyenteng paraan ng pagkolekta na kinabibilangan ng mga ospital, at hindi bilang pasyente, ampersand quote, 80 milyon. Ang halaga ay nakakagulat. Ampersand quote, paano siya nakaipon ng ganoon karaming utang, ampersand quote, iba ampersand apos, di ibang paraan. Una, ang kanyang ampersand apos, matagumpay na kumpanya sa import at export ampersand apos, ay ganap na peke. Ang Santiago International Trade ay umiiral sa papel. May magandang website, ngunit hindi pa ito nag-import o nag-export ng kahit ano. Zero lehitimong transaksyon sa negosyo. Ito ay isang ganap na faid, ampersand quote. Ampersand quote, kung gayon, saan nanggaling ang kanyang pera? Ang nieve, ang mamahaling suite, ang hitsura ng tagumpay, ampersand quote, utang. Si Marco ay isang master sa pagkuha ng kredito, maksimadong credit card, personal na utang mula sa maraming bangko, pera mula sa mga pribadong nagpapautang. Bumuo siya ng isang financial house of cards na mukhang matatag sa labas, ngunit malapit nang bumagsak. At bumagsak ito mga 6 na buwan na ang nakakaraan, eksakto nang ikasal siya kay Mariel, ampersand quote, eksakto, ampersand quote, tingnan mo ang mga petsang ito, ampersand quote. Itinuro ni Ramon ang mga partikular na linya sa spreadsheet. Ampersand quote, nakilala ni Marco si Mariel 3 taon at kalahati na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, ang kanyang mga utang ay manageable, siguro 20 milyon. Ngunit pagkatapos, nagsimula siyang magsugal. Mga casino, sports betting, high-stakes poker. At natalo siya. Palagi. Nagdagdag siya ng 40 milyon pa sa utang sa pagsusugal sa loob lamang ng 2 taon. Panginoon ko.
Pagkatapos, nang tumigil ang mga bangko sa pagpapautang sa kanya, lumapit siya sa mga pribadong nagpapautang. Binigyan siya ni Ampersand Apos, ang pating Ampersand Apos, Mang Tonyo Ampersand Apos, Cortez ng 20 milyon, at ayon sa iyong testamento, na pampublikong dokumento, si Mariel ang iyong nag-iisang tagapagmana, Ampersand quote, ang revelasyon ay tumama sa akin na parang suntok. Alam na alam ni Marco kung gaano ako kayaman. Nag-imbestiga siya bago lumapit kay Mariel. Ampersand quote, mukhang ganoon. At mayroon pa, Ampersand quote, kumuha si Ramon ng mga nakaprintang larawan na tila mga screenshot ng social media. Ampersand quote, ito ay 3 taon at kalahati na ang nakakaraan, bago pa nakilala ni Marco si Mariel sa business conference na yon. Tignan mo kung sino ang nasa kanyang listahan ng kaibigan sa Facebook, Ampersand quote, sinuri ko ang mga larawan. Nasa listahan ng kaibigan ni Marco ang ilang kasamahan ni Mariel, mga tao mula sa parehong profesional na bilog ng arkitektura. Kilala niya sila bago pa ang kumperensya. Ampersand quote, eksakto. Inimbestigahan ni Marco si Mariel sa loob ng ilang buwan bago pa niya ito nakilala. Alam niya kung saan ito nagtatrabaho, sino ang mga kaibigan nito, at, higit sa lahat, alam niya kung sino ang ama nito at kung gaano ito kayaman. Ang pagtatagpo na iyon sa kumperensya ay hindi aksidente. Ito ay detalyadong pagpaplano, Ampersand quote, ang pagtataksil ay parang may iba Ampersand Apos, di ibang layer. Hindi lang tinangka akong patayin ni Marco, nilandi niya ang aking anak na may premeditated na plano na nakawin ang kanyang mana. Hindi na kailanman naging higit pa sa paraan para sa isang layunin si Mariel. Ampersand quote, mayroon pa ba? Ampersand quote, tanong ko, kahit may bahagi sa akin na ayaw nang malaman. Ampersand quote, at ito ang pinakamasama, Ampersand quote. Kinuha ni Ramon ang isa pang dokumento, ito ay may letterhead ng isang kumpanya ng seguro. Ampersand quote, kumuha si Marco ng isang life insurance policy sa iyong pangalan 6 na buwan na ang nakakaraan, 20 milyon. Ang beneficiary ay si Mariel Reyes Santiago, ang kanyang asawa, Ampersand quote, paano nangyari yon? Wala akong pinirmahan na policy, Ampersand quote, hindi mo na kailangan. May access si Marco sa iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ni Mariel. Petsa ng kapanganakan, social security number, basic medical history. Sa impormasyong iyon at mga peking pirma, malamang kinopya niya ang iyong pirma mula sa mga dokumento ng pamilya. Nakakuha siya ng policy. Iyon ay panloloko, Ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, absolutong, ngunit iyon ay panloloko na matutuklasan lamang kung may mag-imbestiga. Kung namatay ka kagabi tulad ng plano ni Marco, mamana ni Mariel ang 150 milyong ari-arian plus 20 milyong seguro, 170 milyon sa kabuuan. Higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Marco at mag-iwan sa kanya ng milyon-milyon para mabuhay ng komportable. Ampersand quote, at si Mariel, ano ang mangyayari sa anak ko pagkatapos makuha ni Marco ang pera? Ampersand quote, tiningnan ako ni Ramon ng diretsyo, madilim ang kanyang ekspresyon. Ampersand quote, iyan ang bahagi na pinakaikinababahala ko, Ricardo, dahil may nakita pa ako. Isa pang insurance policy, ito ay kinuha 3 buwan na ang nakakaraan. Isa pa sa pangalan ni Mariel Reyes Santiago. 30 milyon. Ang beneficiary ay si Marco Santiago, ang kanyang asawa, Ampersand quote, huminto ang mundo. Ang tunog sa opisina, ang ugong ng mga computer, ang malayo na trapiko sa kalye. Lahat ay nawala habang pinoproseso ko ang sinabi ni Ramon. Plano ni Marco na patayin din si Mariel. Ampersand quote, mukhang ganoon. Ang aking teorya. Una, papatayin ka niya. Maghihintay ng ilang buwan para humupa ang mga hinala. Mamana ni Mariel ang lahat. Pagkatapos, isang trahedyang aksidente. Siguro isang robbery na nagkamali, isang aksidente sa kotse, isang bagay na mukhang natural o random. Si Marco ang magmamana mula kay Mariel bilang nakaligtas na asawa. Magtatapos siya na may 200 milyon sa pagitan ng mana at seguro, babayaran ang kanyang utang, at mawawala, malamang sa isang bansa na walang extradition treaty, Ampersand quote, anak ng Ampersand quote. Ang mga salita ay lumabas na parang ungol. Ampersand quote, gustong patayin ng anak ko ang anak ko. At gagawin niya yon, Ampersand quote, ang mga taong tulad ni Marco, desperado at walang moral na prinsipyo, ay may kakayahang gumawa ng anumang bagay. Nakalagpas na siya sa linya ng tangkain kang patayin.
Ang pagpatay kay Mariel pagkatapos ay mas madali na, ampersand quote. Tumayo ako, naglakad-lakad sa maliit na opisina. 30 apos, 5 taon sa pagliligtas ng buhay, inilaan sa pagpapanatili ng buhay ng tao. At ngayon, natuklasan ko na ang asawa ng aking anak, ang taong katabi niya sa pagtulog gabi-gabi, ay nagpaplanong patayin siya para sa pera. Ampersand quote, kailangan kong sabihin kay Mariel, ampersand quote, sigurado ka ba? Ampersand quote, tanong ni Ramon. Ampersand quote, napakalaking impormasyon na nakakasira ng loob na matatanggap ng sabay-sabay. Ang kanyang asawa ay tinangkang patayin ang kanyang ama, bangkarote siya, ikinasal sa kanya para sa pera, at nagpaplanong patayin siya sa huli. Maaaring masira ang kanyang isip, ampersand quote, may karapatan siyang malaman. May karapatan siyang protektahan ang sarili, ampersand quote, siguro. Ngunit, Ricardo, kung sasabihin mo sa kanya, kailangan mo ring ipaliwanag kung paano mo nalaman na nangangahulugang aaminin mo na ipinagpalit mo ang mga baso, na alam mong tinangkang lasunin ka ni Marco, at iyon ay nagbubukas ng isa pang kahon ng mga legal na problema, ampersand quote, tama siya. Bawat galaw sa sitwasyong ito ay may mga kahihinatnan. Parang isang napakakomplikadong operasyon kung saan ang isang maling hiwa ay maaaring magdulot ng matinding pagdurugo. Ampersand quote, ano ang iminumungkahi mo? Ampersand quote. Ampersand quote, opsyon 1, pupunta tayo sa pulisya kasama ang lahat ng ebidensya. Ang mga utang, ang mga mapanlinlang na policy, ang malinaw na plano ng pagpatay. Maglalatag tayo ng isang matibay na circumstantial case. Ang problema, maaaring igiit ni Marco na sinadya mo siyang lasunin at kailangan mong aminin ang pagpapalit ng mga baso. Opsyon 2, panatilihin nating pribado ito sa ngayon. Gamitin natin ang impormasyon bilang leverage laban kay Marco. Harapin natin siya, ipakita natin na alam natin ang lahat, at bigyan siya ng isang opsyon. Diborsyuhin si Mariel, talikuran ang anumang pag-angkin sa ari-arian, mawala sa kanilang buhay magpakailanman. Bilang kapalit, hindi natin siya i-report sa pulisya o kay ampersand apos, ang pating ampersand apos, Mang Tonyo ampersand apos, Cortez. At kung tumanggi siya, pagkatapos ay pupunta tayo sa opsyon 3. Gagawin nating isang operasyon. Hayaan nating si Marco ang mag-incriminate sa kanyang sarili sa mga paraan na hindi kakasama. Lalagyan natin siya ng bitag na perpekto upang wala siyang takas, ampersand quote, isinasaalang-alang ko ang mga opsyon. Ang opsyon 1 ay mas direkta ngunit mapanganib sa legal. Ang opsyon 2 ay nagbigay kay Marco ng isang madaling labasan na hindi niya karapat-dapat. Ang opsyon 3. Ampersand quote, ipaliwanag mo sa akin ang opsyon 3, ampersand quote, ngumiti si Ramon. Ang uri ng ngiti na ginagawa ng isang mangangaso kapag nahuhulog ang biktima sa bitag. Ampersand quote, gagamitin natin ang katotohanan na desperado si Marco. Papaniniwalaan natin siya na may isa pang paraan upang makuha ang perang kailangan niya. Isang paraan na hindi kasama ang pagpatay sa iyo o kay Mariel. Hihikayatin natin siya na gumawa ng isang krimen na maaari nating ganap na dokumentahin. Mga recording, saksi, hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. At pagkatapos ay ibibigay natin siya sa pulisya na may matibay na kaso, ampersand quote. Ampersand quote, anong uri ng krimen? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, nagtatrabaho pa ako sa mga detalye, ngunit ang pangunahing ideya. Lilikha tayo ng isang peke na investor, isang mayamang tao na diumano ampersand apos, na gustong bilhin ang kanyang peke na kumpanya o isang oportunidad sa panloloko na mukhang masyadong maganda upang tanggihan. I-record natin siya na aktibong gumagawa ng panloloko, at boom, mayroon tayong ebidensya na hindi kakasama. Ampersand quote, matalino yon, mapanganib, ngunit matalino. Ampersand quote, gaano katagal mo kakailanganin upang iset up ang ganoon? Ampersand quote, isang linggo, siguro 2. Samantala, nasa ospital si Marco, nagpapagaling. Nagbibigay sa atin iyon ng oras, ampersand quote, tumunog ang aking telepono. Si Mariel. Ampersand quote, Papa, nasaan ka? Gusto ka rin kausapin ng mga detective, ampersand quote, kailangan kong umalis, ampersand quote, sabi ko kay Ramon. Ampersand quote, gusto akong interogahin ng pulisya tungkol kagabi, ampersand quote, mag-ingat ka sa sasabihin mo, ampersand quote, sabi ni Ramon. Ampersand quote, huwag mong aminin na nakita mo si Marco na naglagay ng kung ano sa iyong baso. Huwag mong aminin na ipinagpalit mo ang mga baso. Panatilihin ang lahat na malabo.
Abga sa pagbati sa mga bisita. Wala kang nakitang kakaiba. Nagulat ka rin tulad ng lahat sa nangyari. Naintindihan, quote, habang nagmamaneho ako pabalik sa ospital, pinoproseso ng aking isip ang lahat ng impormasyon. Si Marcos, pagpaplano ng procedure. At pagpapatupad ng may surgical precision. Malalaman na ni Marco Santiago na ang pagharap sa isang siruhano ay hindi katulad ng pagharap sa isang ordinaryong tao. Kami ay sinanay na buksan ang mga katawan, hanapin ang bulok at putulin ito. Naghihintay sa akin sina Detective Chief Inspector David Cruz at Detective Senior Inspector Elena Diaz sa isang pribadong conference room ng ospital. Ang parehong uri ng silid kung saan ako nakikipagpulong sa mga pamilya upang talakayin ang mga resulta ng operasyon. Umupo ako sa harap nila ng may propesyonal na katahimikan na pinino ko sa loob ng mga dekada ng pagbibigay ng mahihirap na balita. Alam na bawat salitang sasabihin ko ay susuriin. Bawat ekspresyon ng mukha ay susuriin ng mga investigador na sinanay na makakita ng kasinungalingan. Quote, Dr. Reyes, quote, nagsimula si Detective Cruz, binuksan ang isang lumang notebook. Quote, naiintindihan namin na ang party kagabi ay para sayo. Maaari mo bang ilarawan ang lahat ng naaalala mo tungkol sa mga pangyayari na humantong sa pagbagsak ni Ginoong Santiago? Quote, syempre, quote, sagot ko. Quote, ito ay isang pagdiriwang upang markahan ang 40 taon mula nang magsimula ako sa pag-aaral ng medisina. May humigit kumulang 60 bisita, mga kasamahan, kaibigan, ilang miyembro ng pamilya. Normal ang lahat hanggang sa toast. Si Marco, ang aking manugang, ay nakikipag-usap sa ibang mga bisita, mukhang maayos naman, at pagkatapos ay bigla siyang bumagsak. Nagsimula siyang mangisay. Bilang isang doktor, agad kong kinilala na seryoso yon. Tumulong ako upang patatagin siya hangga apos, ni dumating ang mga paramedic, quote. Quote, may napansin ka bang kakaiba bago siya bumagsak? Mayroon bang kumilos ng kahina-hinala sa paligid ng mga inumin? Quote, tanong ni Detective Diaz, matalas ang kanyang mga mata na sinusuri ako. Narito ang kritikal na sandali. Ang pagsisinungaling sa pulisya ay isang krimen, ngunit ang pagsasabi ng buong katotohanan ay magbubuko sa akin. Pinili ko ang gitnang landas, mga piling katotohanan. Quote, sa totoo lang, abala ako sa pagbati sa maraming bisita. Posible na may lumapit sa lamesa ng mga inumin nang hindi ko napansin. Maraming tao ang gumagalaw, quote, kumusta ang relasyon mo kay Ginoong Santiago? Mayroon ba kayong kamakailang alitan? Mga hindi pagkakaunawaan sa pananalapi, quote, si Marco at ako ay may magalang na relasyon, ngunit hindi masyadong malapit. Siya ang asawa ng aking anak. Nirerespeto ko siya sa papel na yon, ngunit hindi kami malapit na magkaibigan. Wala namang alitan na alam ko, at tiyak na walang hindi pagkakaunawaan sa pananalapi. Ang aming mga pananalapi ay ganap na hiwalay, quote, teknisyon na kasinungalingan. Si Marco ay kumuha ng mga mapanlinlang na insurance policy, ngunit opisyal, hindi ko pa alam yon. Quote, may alam ka bang sinuman na gustong saktan ka, o si Ginoong Santiago? Quote, sumandal si Detective Cruz ng bahagya. Quote, wala akong maisip na sinuman. Ako ay isang siruhano na nagre-retiro. Wala akong kaaway na alam ko. At si Marco, well, kailangan mo siyang tanungin tungkol sa kanyang profesional na buhay, ngunit si Mariel, ang aking anak, ay hindi kailanman nagbanggit ng anumang nakakabahala. Quote, sinuri ni Detective Diaz ang kanyang mga tala. Quote, kinumpirma ng toxicological analysis ang cyanide, isang dosis na sana ay nakamamatay kung walang agarang interbensyon. May access ka ba sa cyanide sa iyong trabaho, Dr. Reyes? Quote, narito yon. Ang tanong na dinisenyo upang suriin kung ako ay kahina-hinala. Quote, hindi. Hindi ginagamit ang cyanide sa modernong cardiovascular procedures. Wala akong access dito sa ospital o dahilan para magkaroon nito. At si Ginoong Santiago. Malalaman ba niya kung paano makakuha ng cyanide? Quote, wala akong ideya. Kailangan mo siyang tanungin, quote. Isinara ni Detective Cruz ang kanyang notebook. Quote, isang huling tanong, Dr. Reyes. Sino ang makikinabang sa iyong kamatayan? Quote, natahimik ako ng isang segundo. Inimbestigahan na nila ang mga motibo sa pananalapi. Quote, ang aking anak na si Mariel ang aking nag-iisang tagapagmana.
ngunit ang ideya na may kinalaman siya o si Marco dito ay walang katotohanan. Mahal ako ni Mariel. At si Marco ay malapit na sa kamatayan tulad ng sinuman. Bakit niya lasunin ang sarili niya, quote, maliban kung hindi ito para sa kanya, quote, sabi ni Diaz ng malumanay. Quote, maliban kung may nagkamali. Hindi sinasadyang napagpalit ang mga baso, quote, mas mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit pinanatili ko ang aking neutral na ekspresyon. Quote, sinasabi ninyo na ang lason ay para sa akin, quote, ito ay isang posibilidad na aming sinusuri, lalo na dahil mas mayaman ka kaysa kay Ginoong Santiago, ayon sa aming paunang mga rekord. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin nyo sa kwentong ito sa ngayon, at kung ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalo sa iyo, quote, naiintindihan ko na kailangan niyong suriin ang lahat ng posibilidad, quote, sabi ko ng maingat, quote. Ngunit sinisiguro ko sa inyo na walang kinalaman ang aking pamilya dito. Kung ang lason ay para sa akin, kung gayon mayroong isang tao dyan na nagdudulot pa rin ng banta. Sana ay mahanap niyo siya ng mabilis, quote, nagkatinginan ang mga detective. Tumayo si Cruz. Quote, yan lang sa ngayon, Dr. Reyes. Makikipag-ugnayan kami sa iyo kung mayroon pa kaming mga tanong, at pakiusap, huwag kang aalis ng syudad sa mga darating na linggo, quote, nang umalis sila, pinayagan ko ang aking sarili na huminga ng malalim. Nailagay ko ang interogasyon nang hindi ako nabubuko, ngunit malinaw na pinaghihinalaan ng mga detective na para sa akin ang lason, na nangangahulugang sa huli ay sisimulan nilang imbestigahan kung sino ang makikinabang sa aking kamatayan, at iyon ay direktang hahantong sa mga mapanlinlang na insurance policy. Nauubos ang oras. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Bumalik ako sa silid ni Marco. Naroon si Mariel, hawak ang kamay niya, mukhang pagod ngunit nabunutan ng tinik na gising na ang kanyang asawa at stable. Nakita ako ni Marco na pumasok at ang kanyang ekspresyon ay tumigas ng halos hindi mahalata. Quote, Mariel, quote, sabi ko ng malumanay. Quote, maaari mo ba akong bigyan ng ilang sandali na kaming dalawa lang ni Marco? May medical akong kailangan kausapin sa kanya, quote, medical. Papa, hindi ka naman ang doktor niya, quote, alam ko, ngunit may karanasan ako sa mga kaso ng pagkalason mula sa aking panahon sa emergency. Gusto ko lang siguraduhin na naintindihan niya ang kanyang paggaling, quote, ito ay isang mahinang dahilan, ngunit masyadong pagod si Mariel upang questionin yon. Quote, Seje. Kailangan ko rin tumawag sa trabaho, sabihin na hindi ako papasok sa linggong ito. Nasa labas ako, quote, nang umalis siya, isinara ko ang pinto at lumapit sa kama ni Marco. Pinanatili ko ang aking boses na mahina ngunit malinaw. Quote, nagsisimula ng mapagtanto ng mga detective na ang lason ay para sa akin, hindi sayo, quote, mabuti, quote, ngumiti si Marco ng mahina. Quote, hayaan nilang imbestigahan. Wala silang makikita na magkokonekta sa akin sa cyanide. Quote, sigurong hindi, ngunit makikita nila ang mga insurance policy. Ang kinuha mo sa pangalan ko nang walang pahintulot ko, at ang kinuha mo sa pangalan ni Mariel, quote, nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mukha ng isang segundo bago siya makabawi. Quote, hindi ko alam ang sinasabi mo, quote, pakiusap. Naghara ko ng pribadong investigador. Si Ramon Garcia. Alam niya ang kanyang trabaho. Nakita niya ang lahat. Ang iyong 80 milyong utang, ang iyong peke na kumpanya, ang iyong mga problema sa pagsusugal, si Apos, ang pating Apos, Mang Tonyo Apos, Cortez, ang mga mapanlinlang na policy, lahat. Quote. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Quote, quote, at ang pinakamagandang bahagi, o ang pinakamasama, depende sa iyong pananaw, ay nakakita rin siya ng ebidensya na pinaplano mong patayin si Mariel pagkatapos niyang mamana ang aking pera. Quote, hindi totoo yan, quote, ang 30 milyong policy sa pangalan ni Mariel na ikaw ang beneficiary ay nagsasabi ng iba. Ano ang plano, Marco?
Maghintay ng 6 na buwan pagkatapos ng aking kamatayan, siguro 1 taon, at pagkatapos ay mag-organisa ng isang trahedyang aksidente para sa aking anak. Robbery na nagkamali, aksidente sa kotse. Siguro isa pang pagkalason na sa pagkakataong ito ay mukhang pagpapakamatay dahil sa depresyon pagkatapos mawala ang kanyang ama, hindi ko sasaktan si Mariel, sinungaling. Lalo na kapag ipinakita ko sa kanila ang ebidensya na ang nalason na baso ay orihinal na para sa akin, wala kang ganoong ebidensya. Sabi mo nakita mo akong nagbubuhos ng kung ano, pero salita mo laban sa akin, at ipinagpalit mo ang mga baso. Hindi ba apos, magiging kasalanan mo rin yon sa attempted murder, ngunit ito ang pagkakaiba. Nasa akin ang baso, ang orihinal na baso na may initials ko na ininom mo. Itinago ko yon, na sigurado akong may mga fingerprint mo sa buong gilid, kung saan mo hinawakan nang ibuhos mo ang lason. Mapapatunayan ng forensic analysis na hinawakan mo iyon bago agad ang pagkalason, nakita ko ang kulay na nawala sa kanyang mukha. Hindi niya naisip ang mga fingerprint. Kaya ito ang aking alok, pagpapatuloy ko, pinananatili ang aking boses na surgically precise. Isang beses lang, ididiborsyo mo si Mariel. Tatalikuran mo ang anumang pag-angkin sa anumang ari-arian o pera. Mawawala ka sa aming buhay magpakailanman. Gawin mo iyon, at hindi ako pupunta sa pulisya kasama ang baso o ang ebidensya ng mga mapanlinlang na policy, at ang aking mga utang, papatayin ako ni apos, ang pating apos. Kung hindi ako magbabayad, hindi ko problema yon. Humanap ka ng ibang paraan. Magdeklara ka ng bangkarote, tumakas sa bansa, ngunit lumayo ka sa aking anak, tumawa si Marco. Isang mapait, desperadong tawa. Hindi mo siya maililigtas, matanda. Kahit makipaghiwalay ako, kahit mawala ako, patay na ako. Hindi makakatanggap si apos, ang pating, apos, hindi ako makapagbayad. At kapag pinahirapan nila ako upang makahanap ng pera, sasabihin ko sa kanila ang lahat tungkol sa iyo, at kay Mariel, tungkol sa iyong kayamanan, at pagkatapos ay pupuntahan kanila, ang banta ay nakabitin sa hangin. Tama si Marco sa isang aspeto. Ang mga taong tulad ni apos, ang pating apos, ay hindi nagpapabaya sa mga utang. Ngunit mali siya sa pag-isip na babaguhin ako noon. Kung gayon, iminumungkahi ko na humanap ka ng paraan upang magbayad bago iyon mangyari dahil ang alternatibo ay ang pupunta ako sa pulisya ngayon. Maghahain ka ng mga kaso para sa mga mapanlinlang na policy at ang pagtatangkang pagpatay at magtatagal ka ng 25 taon sa bilangguan kung saan, sa totoo lang, may mga kontak ang mga taong tulad ni apos. Ang pating apos na makakarating sa iyo kahit sa likod ng mga rehas. Papatayin mo ako sa anumang paraan. Hindi. Binibigyan kita ng pagkakataon na hindi mo karapat-dapat. Isang pagkakataon na tumakas, mabuhay, siguro higit pa sa ibinigay mo kay Mariel nang planuhin mong patayin siya. Bumukas ang pinto. Pumasok muli si Mariel. Ayos lang ba ang lahat? Narinig kong nagtataas kayo ng boses. Ayos lang ang lahat, anak, sabi ko, agad na nagbago ang tono ko sa pag-aalala ng ama. Nag-uusap lang kami ni Marco tungkol sa mga opsyon sa paggamot, di ba, Marco? Tiningnan ako ni Marco nang may purong puot, ngunit tumango. Mga opsyon lang sa paggamot, mabuti, Marco. Pag-isipan mo ang pinag-usapan natin. Mayroon kang hanggang bukas para magpasya. Lumabas ako ng silid, iniwan si Marco na may lason na mga saloobin at ang aking anak sa isang lalaking gustong pumatay sa kanya. Ngunit hindi na magtatagal. Dahil kung tatanggihan ni Marco ang aking alok, at pinaghihinalaan kong gagawin niya iyon, dahil bihira namang pumili ng matalinong daan ang mga desperadong tao, kung gayon ay ipapatupad ko ang plano ni Ramon. At sa pagkakataong ito, hindi makakataka si Marco Santiago. Nang sumunod na gabi, muli kaming nagkita ni Ramon sa kanyang opisina. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay naging pamilyar na sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nag-aalalang ama na naghahanap ng kasagutan. Ako na ngayon ang kasama sa pagpaplano ng isang operasyon.
Kailangan nating ituloy, Ricardo, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kailangan nating painin si Marco. Kailangan nating marinig mula sa sarili niyang bibig ang lahat. Doon namin binuo ang ampersand quote, ang bitag, ampersand quote, ang plano ay simple sa konsepto ngunit komplikado sa pagpapatupad. Lilikha kami ng isang inamumuhunang multo, isang kathang-isip na negosyante mula sa ibang bansa na interesadong bilhin ang peking kumpanya ni Marco sa isang napakalaking halaga. Isang alok na hindi niya matatanggihan. Isang alok na magiging daan para sa kanyang ganap na pagbagsak. Si Ramon ang bahala sa mga detalye, sa paghahanap ng tamang tao na gaganap bilang investor, sa pag-set up ng mga hidden camera at microphone. Ang akin namang bahagi, ang pinakamahirap sa lahat, ay ang paghahanda kay Mariel. Habang pinag-uusapan namin ang mga teknikalidad ng bitag, isang bagay lang ang nasa isip ko. Ang aking anak. Paano mo sasabihin sa iyong anak na ang taong minamahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, ang ama ng mga magiging apo mo sana, ay isang halimaw? Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko makayanan. Gabi-gabi, tinitingnan ko si Mariel. Ang kanyang pagod na mga mata, ang kanyang pilit na ngiti. Pinipilit niyang maging matatag para kay Marco, para sa akin, para sa sarili niya. At sa bawat pagkakataong iyon, parang may punyal na sumasaksak sa aking puso. Dahil alam kong malapit na ang oras na wawasakin ko ang kanyang mundo. Sinimulan kong magbigay ng maliliit na pahiwatig. Mga tanong tungkol sa negosyo ni Marco, sa kanyang mga problema, sa pananalapi. Sinabi ko sa kanya na baka may mga bagay siyang hindi alam, na kailangan niyang maging handa. Ngunit sa bawat salita ko, nakikita ko ang pagtatanggol sa kanyang mga mata. Isang pagtatanggol na dulot ng pag-ibig. Isang pag-ibig na bulad. At lalo akong nasasaktan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang natuklasan si Ramon. Isang babae. Si Vanessa Santos. Isang modelo na may marangyang pamumuhay na pinupunduhan pala ni Marco gamit ang perang inutang niya. At hindi lang iyon. May mga text message sila. Mga mensahe ng pagpaplano. Mga mensahe ng pananabik sa araw na mawala na ang matanda at ang asawa. Si Vanessa ay hindi lang basta karida. Siya ay kasabwat. Ang bigat sa aking dibdib ay naging isang malamig na bato ng galit. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol na sa buhay ng aking anak. At sa puntong iyon, nawala lahat ng aking pag-aalinlangan. Handa na ako. Handa na akong gawin ang lahat para iligtas siya, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang durog na puso. Kinabukasan, tumawag si Mariel. Umiiyak. Ampersand quote, Papa, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, tumawag si Marco. Gusto niya akong makausap. May sasabihin daw siyang importante. Parang may aminin siya, ampersand quote, naramdaman ko ang lamig sa aking mga ugat. Ito na. Sinusubukan na ni Marco na unahan kami, na manipulahin si Mariel, na isubo sa kanya ang sarili niyang bersyon ng kasinungalingan. Ampersand quote, huwag kang pupunta, ampersand quote, mahinahon kong sabi, ngunit may diin. Ampersand quote, umuwi ka dito. Ngayon din may kailangan tayong pag-usapan, ampersand quote, nag-alinlangan siya, pero sa huli, pumayag din pagdating niya sa bahay, naroon na si Ramon. Nakalatag sa lamesa sa aking study ang lahat ng ebidensya. Ang mga peking insurance policy. Ang mga dokumento ng utang na nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Ang mga printout ng text messages ni na Marco at Vanessa. Ang lumang artikulo tungkol sa pagkamatay ni Isabel Lim. Lahat ng piraso ng kasinungalingan na bumuo sa buhay ng aking anak sa loob ng 3 taon. Umupo si Mariel, at sa pinakamahinahon ngunit pinakamabigat na paraan na kaya ko, sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi siya umiyak agad. Una, dumating ang pagkabigla. Ang pamumutla ng kanyang mukha habang tinitignan niya ang mga mensahe, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang ipinapakita ni Ramon ang mga insurance policy. Ang panlalaki ng kanyang mga mata habang binabasa ko ng malakas ang tungkol kay Isabel Lim. Nanatili siyang tahimik, pinoproseso ang bawat ebidensya na parang isang arkitekto na tinitingnan ang guho ng isang gusaling siya mismo ang nagdisenyo. Isang gusali na gawa sa kasinungalingan. Ampersand quote, kailan mo pa ito nalaman? Ampersand quote, tanong niya, ang kanyang boses ay kakaibang kalmado. Doon ko inamin ang lahat. Ang paglalagay ng lason. Ang pagpapalit ng baso.
Ampersand quote, ama, ampersand quote, bulong niya, at sa wakas, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito malakas na hagulgol, kundi tahimik na agos mula sa mga matang na puno ng sakit at pagtataksil. Ampersand quote, kaya mo pala ginawa ampersand apos, yun para protektahan ako, ampersand quote, yumuko ako. Ampersand quote, ang lahat ng akala kong totoo, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, ay puro kasinungalingan pala, ampersand quote, tumayo siya. Naglakad-lakad. Tiningnan ang mga ebidensya sa lamesa. Habang pinapanood ko sila, napagtanto ko. Ang pag-ibig ng isang magulang ay hindi kontrol, kundi pagtitiwala at suporta sa paglaki ng kanyang anak. At ang anak ko, sa gabing iyon, ay tuluyan ng lumaki. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment sa ibaba? Para malaman ko na may mga kaibigan pa rin akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi ng kwento, ang bahagi kung saan haharapin ni Mariel si Marco. Magtatagumpay kaya ang aking anak? Sama-sama nating abangan sa mga susunod na bahagi, mga kaibigan ng tahimik na ama. Umalis si Mariel mag-isa. Naiwan ako sa bahay, ang telepono ko ay naka-speaker, bawat tunog ay dinig na dinig ko. Nasa parking lot naman ng ospital si Ramon, nakabantay. Bawat segundo na lumilipas ay parang 1 oras. Ang katahimikan sa linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Pagkatapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto sa ospital. Nagsimula na. Narinig ko ang mahinang boses ni Marco. Boses ng isang taong nagpapanggap na mahina at nangangailangan. Ampersand quote, Mariel, salamat at dumating ka, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, kailangan kitang makausap. Kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa papa mo, ampersand quote, narinig ko ang kontroladong paghinga ni Mariel. Ampersand quote, anong tungkol kay papa, ampersand quote, tanong niya, ang boses niya ay naglalaman ng tamang halo ng pag-aalala at pagkalito. Isang perpektong pag-arte. Ampersand quote, siya sa tingin ko, siya ang naglagay ng lason sa baso ko, ampersand quote, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paghati. Ampersand quote, may natuklasan akong mga dokumento tungkol sa mga illegal niyang gawain. Pagnanakaw sa mga pasyente. At tinangka niya akong patahimikin, ampersand quote. Nakinig lang ako habang ang aking manugang ay walang hiyang sinisiraan ako, ginagawang isang kontrabida ang taong tinangka niyang patayin. Ngunit si Mariel, ang aking matalinong anak, ay hindi nagpadala. Dinala niya ang usapan kung saan niya gusto. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang mga ampersand quote, problema sa pananalapi, ampersand quote, doon, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Inamin ni Marco ang tungkol sa mga utang. 80 milyong piso. Inamin niya ang tungkol kay ampersand quote, ang pating ampersand quote, ampersand apos, Mang Tonyo ampersand apos, Cortez. Sinabi niya na mahal niya si Mariel, ngunit kailangan nila ng pera para ampersand quote, sa ating kinabukasan, ampersand quote, anong ibig mong sabihin, ampersand quote, tanong ni Mariel. At doon, sinabi ni Marco ang plano. Kung paano, kung may ampersand quote, mangyayari ampersand quote, sa akin, mamamana ni Mariel ang lahat. Magiging ligtas sila. Ampersand quote, pinag-uusapan mo ang pagpatay sa aking ama, ampersand quote, sabi ni Mariel, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ampersand quote, pinag-uusapan ko ang ating kaligtasan, ampersand quote, sagot ni Marco. Narinig ko ang pagsinghot ni Mariel, isang tunog ng tunay na sakit. Ampersand quote, hindi ko akalain na masasabi mo ampersand apos, yan, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, mahal kita, Marco. Pero pinag-uusapan mo ang pagpatay sa sarili kong ama, ampersand quote. Ampersand quote, wala tayong pagpipilian, mahal ko, ampersand quote, sabi ni Marco. Ampersand quote, at pagkatapos. Pagkatapos kong mamana ang lahat, ano ang susunod, ampersand quote, tanong ni Mariel, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas. At doon, itinanong niya ang tungkol kay Vanessa Santos. Narinig ko ang biglaang pagtigil sa paghinga ni Marco sa kabilang linya. Ampersand quote, paano mo nalaman, ampersand quote, at si Isabel Lim, ampersand quote, pagpapatuloy ni Mariel. Ampersand quote, isang aksidente rin ba ang mangyayari sa akin, Marco? Para makuha mo ang insurance policy na kinuha mo sa pangalan ko, ampersand quote, natahimik si Marco. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan.
Ampersand quote, wala akong choice, Mariel, ampersand quote, bulong niya sa huli, ang boses niya ay puno na ng desperasyon. Ampersand quote, kailangan kong gawin ampersand apos, to para sa ating kinabukasan, ampersand quote, ang ating kinabukasan, ampersand quote, tanong ni Mariel, at ngayon, ang kanyang boses ay puno ng malamig na galit. Ampersand quote, alam ko ang lahat, Marco. Alam kong tinangka mong patayin si Papa. Alam kong plano mo ring patayin ako. At lahat ng sinabi mo, lahat ng pag-amin mo, ay nakarecord, ampersand quote, narinig ko ang kalabog. Ang pagtangkang pagbangon ni Marco mula sa kama. Ampersand quote, sinungaling. Papatunayan kong ang ama mo ang nagtangkang pumatay sa akin. Isasama ko siya sa kulungan, ampersand quote, sigaw niya. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Ampersand quote, hindi na kailangan, ampersand quote, sabi ng isang boses na hindi ko makakalimutan. Boses ni Ramon. Ampersand quote, dahil bawat salita, bawat banta, bawat pag-amin mo, ay narinig naming lahat. Ampersand quote, narinig ko ang sigawan, ang tunog ng mga monitor ng ospital, ang pagdating ng mga nurse. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, narinig ko ang malinaw at matatag na boses ng aking anak. Ampersand quote, tapos na, Marco. Tapos na ang lahat, ampersand quote. Ang mga sumunod na araw at linggo ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho sa liwanag ng umaga. Ang audio recording na nakuha ni Mariel ay naging susi sa lahat. Ipinakita namin ito kina Detective Chief Inspector David Cruz at Detective Senior Inspector Elena Diaz. Habang pinapakinggan nila ang buong pag-uusap, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong pagkamuhi. Ang pag-amin ni Marco, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga banta, lahat ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Agad silang kumilos. Sa parehong araw, formal na inaresto si Marco Santiago sa kanyang kama sa ospital. Ang mga kamera ng balita ay naroon, kinukunan ang eksena habang ang ampersand quote, matagumpay na negosyante ampersand quote, ay dinadala palabas na nakaposas. Si Vanessa Santos naman ay natunton sa Bahamas. Sa tulong ng International Police, siya ay na-extradite pabalik sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ang kwento ay sumabog sa media. Isang prominenteng siruhano, isang mapanlinlang na manugang, isang kwento ng kasakiman at pagtataksil. Para sa akin, hindi mahalaga ang ingay ng media. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Mariel at ang pagkamit ng hustisya. Tinanong ako ng mga detective tungkol sa pagpapalit ko ng baso. Ipinaliwanag ko ang lahat, at sa tulong ng recording kung saan inamin ni Marco na siya ang unang nagtangkang pumatay, itinuring ng piskal ang aking ginawa bilang isang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Ampersand quote, instinto ng isang ama, doktor, ampersand quote, sabi sa akin ni Detective Cruz. Ampersand quote, walang sinumang huhusga sa iyo para doon, ampersand quote, nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong, si Marco ay bumigay. Ang taong puno ng kayabangan at kasamaan ay naging isang duwag na nagmamakaawa para sa mas magaan na sentensya. Pumaeg siyang tumestigo laban kay ampersand quote, ang pating ampersand quote, ampersand apos, Mang Tonyo ampersand apos, Cortez. Ibinunyag niya ang buong operasyon ng Loan Shark, ang mga pangalan, ang mga lugar, ang mga marahas na pamamaraan. Dahil sa kanyang testimonya, bumagsak ang isa sa mga pinakakinatatakutang sindikato sa lungsod. Si ampersand quote, ang pating ampersand quote, at ang kanyang mga tauhan ay nahatulan ng mahahabang sentensya. Ang karma, sa isang kakaibang paraan, ay gumana. Ang kasamaan ni Marco ang naging dahilan ng pagbagsak ng isa pang mas malaking kasamaan. Si Marco Santiago ay hinatulan ng 20 ampersand apos, 5 taon sa bilangguan. Si Vanessa Santos, 15 taon. Habang binabasa ang sentensya, tiningnan ko si Mariel sa tabi ko. Walang ngiti sa kanyang labi. Walang saya. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Nagsimula na ang proseso ng diborsyo. Nagsimula na ang mahabang daan patungo sa paghilom. Napatunayan ng hustisya ang aming panig, ngunit ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil ay mananatili magpakailanman, lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng media ay humupa na. Ang mga pangalan ni Marco at Vanessa ay unti-unti nang nalimutan ng publiko. Ngunit para sa amin ni Mariel, ang mga alaala ay nananatili. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe ng aming bahay, pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Mariel. Ampersand quote, Papa, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, nag-isip ako.
Gusto kong isulat ang kwento ko, ampersand quote, tiningnan ko siya. May bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Ampersand quote, hindi para sa akin, ampersand quote, pagpapatuloy niya. Ampersand quote, kundi para sa ibang mga babae. Para malaman nila ang mga senyales. Para hindi sila mabulag ng pag-ibig na akala nila ay totoo, ampersand quote, sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na lakas ng aking anak. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang isang layunin. Isang paraan upang makatulong sa iba. Ampersand quote, ipinagmamalaki kita, anak, ampersand quote, sabi ko, at iyon ang pinakatotoong salita na ang tahimik na pagmamasid, ang maingat na pagpaplano, at ang matapang na pagkilos sa tamang panahon, iyan ang nagdala ng liwanag pabalik sa aming buhay. Minsan, tinitignan ko pa rin ang baso ng tiyampag na itinago ko. Hindi na ito simbolo ng takot o galit. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng isang gabi kung saan ang aking mga kamay, na sanay sa pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng scalpel, ay muling nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng isang simpleng pagpapalit. 30% apos, 5 taon bilang siruhano, 40 taon simula nang pumasok ako sa medisina. At ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay hindi sa loob ng operating room. Natutunan ko ito sa isang pagdiriwang, sa isang baso ng tiyampag, at sa isang saglit na pagpipili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa huling sandali na yon, pinili ko ang buhay. At ang pagpiling iyon, binago ang lahat, at dito nagtatapos ang kwento ni Ricardo Reyes. Ano sa tingin nyo ang naging desisyon ni Eric? Ganoon din ba ang gagawin nyo kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin nyo ay makaka-relate din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi mahuli sa mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ang kwento mo naman ang ating pakinggan.